Mag-aalas 7 na nang makauwi si Melvin kila Rita. Agad na binuksan ng asawa ang maliit na gate kung saan sapat nang magkasya ang isang sasakyan. Hi hon! Agad na bati ni Melvin pagkalabas pa lang nito sa kotse. Yakap at halik agad ang isinalubong naman ni Rita sa mister. Kitang-kita sa kanya ang pagkamis dito. Grabe hon! I miss you so much. Masayang wika ni Rita na nooy nakayakap pa sa asawa. Agad naman silang pumasok sa bahay. Dala-dala na ni Rita ang ilang gamit ng asawa. Pababa naman noon sa hagdan ang kanyang ama para salubungin din ang anak. Kitang-kita ni Melvin ang masigla at masayang mukha ng kanyang ama. O dad, kumusta? Bati ni Melvin. Well, doing good son. Masayang wika naman ni Mauricio. Okay, maiwan ko muna kayo ha. Magre-ready lang ako ng dinner natin. Ang singit naman ni Rita sa dalawa. Agad na siyang tumungo sa kusina at iniwan ang mag-ama sa sala. Dad, look at you. Kakaibang aura mo ngayon na. Ngiting wika ni Melvin dahil nga sa napapansing magandang itsura ng matanda. Well, anak, it looks like Rita is very good in taking care of me. Masiyahin pala ang misis mo. She makes me smile every day. Paliwanag pa ni Mauricio. Well, that's good. Kung alam niyo lang ho na sobrang iniisip ni Rita kung paano mapapalapit sa inyo. Ang wika ni Melvin. Hindi naman siya nahirapan. Mabait ang misis mo at mapag-alaga like your mama. Sagot naman ni Mauricio. Well, at least mababawasan na ang alalahanin ko. Masayang wika ni Melvin nang malaman na nagiging okay na ang dalawa. Dadakyat muna ako magpapalit na ako ng pambahay. Paalam ni Melvin. Maya-maya pa ay naihanda na ni Rita ang dinner kaya tinawag na niya ang biyanan at ang asawa. Nakita niya ang matanda na nasa sala na at nanonood ng TV. Dad, kain po tayo. Aya ni Rita. Agad namang tumayo si Mauricio para pumunta sa kusina. Nagkatinginan pa ang dalawa at tila nangungusap sila sa kanilang mga tingin. Pero ang matanda na ang pumutol ng kanilang titigan. Nagtaka naman si Rita sa kinikilos ng biyanan. Tila ba hindi na siya sanay sa ganung malamig na pakikitungo ng matanda sa kanya. Sinunod naman niyang tinawag ang kanyang asawa na nooy pababa na rin. Masaya naman nilang pinagsaluhan ang hapunan. Sa mga sandaling iyon ay halos sumasabay na ang matanda sa usapan ng mag-asawa na siya namang kinakatuwa ni Melvin. O nak, nga pala, bakit tila halos ginabi ka na? Halos malapit lang naman ang Pasay sa Cavite tanong ni Mauricio. Medyo naipit po ako papalabas sa EDSA and then umalan na rin dun. Sagot naman ni Melvin. So Han, pagod ka na pala niyan? Dalaan mong kumain para makapagpahinga na tayo. Sabat naman ni Rita habang hinahaplos ang ulo ng asawa. Yeah Han, actually nag-uwi ako ng work. Yan ang kapalit ng maaga akong pagka-uwi. Well, di bale, madali lang naman yan kahit bukas ko na lang gawin. Naku anak, bigyan mo rin ng time ang misis mo, hindi puro trabaho. Abiso naman ng matanda. Yes dad, kaya nga ako umuwi ngayon para bigyan ko naman ng atensyon si Rita. Sagot ni Melvin. Napangiti si Rita sa pinag-uusapan ng dalawa. Lalo na't nung nagbigay pa ang matanda ng advice kay Melvin. Pagkatapos kumain ng tatlo, ay nagbonding naman sila sa sala at sandaling nanood ng TV. Dahil medyo comedy ang pinapanood, ay napuno ng halakhaka ng sala. Tila ba normal ang lahat sa kanila. Si Rita naman ay may pasulyap-sulyap pa sa biyanan. Pero hindi talaga siya gaanong ginagantihan ng tingin nito. Sa gitna ng kanilang halakhakan ay naistorbo sila ng phone call ni Melvin.
Agad itong tumayo at umalis sa sala para kausapin ang nasa kabilang linya at iniwan ang dalawa. Patuloy na tumatakbo ang pelikula. At panay ang tawa ng matanda. Sa totoo lang, dito lang din ulit tumawa ang matanda ng ganong kalakas. Pero bigla itong natigilan na may maramdaman siya na may nangungulit sa harapan niya. Napatingin si Mauricio kay Rita nang mapagtanto nitong kamay yun ng manugang. Matamis na ngiti naman ang ginanti ni Rita nang sandaling lingunin siya ng matanda. Iha, baka bumalik na agad ang asawa mo. Bulong ni Mauricio. Bakit ang sungit niyo ho? Pili ang tanong naman ni Rita. Hindi naman nakasagot si Mauricio dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Sa maikling sandali ng paghaplos ni Rita, sa itinatago ng matanda ay nararamdaman na naman niya na ginaganahan ito. Namimiss mo na ba? Muling tanong ni Rita. Ngunit wala pa ring sagot si Mauricio at panay lamang ang lunok nito. Habang patingin-tingin sa kinaroroonan ni Melvin. Muli na namang nagulat si Mauricio nang kunin ni Rita ang kamay niya at inilagay sa makinis nitong hita. Dahil doon ay kusa na ring tumugon ng matanda. Sa totoo lang ay kanina pa rin siya nagtitiis. Kahit halos ilang beses na nilang nasulit kagabi, ay parang hindi humuhupa ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nabigla man si Rita, pero natuwa naman siya sa ikinilos ng biyanan. Akala niya kasi ay iisnabin pa rin siya nito. Napapakagat-labi na lang siya at patingin-tingin din sa kinaroroonan ni Melvin. Sa mga oras na yun, ay tila gusto nang lubusin ni Rita ang pagkakataon, pero alam niyang hindi na muna yun maaaring mangyari. Ilang sandali pa ay naramdaman na nila ang pagbalik ni Melvin. Agad naman silang nakaayos bago patuloy ang makapasok sa sala ang asawa. Ay, trabaho! Biglang wika ni Melvin ang marating ang sala. Stress ba, honey ko? Ang sagot naman ni Rita. Ay nako, Melvin and Rita, I have to sleep. It's 10 p.m. na ng gabi, so good night na sa inyo. Biglang sambit ni Mauricio. Nagtaka naman si Rita dahil hindi pa naman tapos ang pelikula. Pero kitang-kita niya sa matanda na tila ito ay kinakabahan. Kaya palihim na lang siyang napangiti. So honey, siguro matulog na rin tayo. Sambit ni Rita sa asawa.